Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1205. Dito sa article na to, dinidiscuss kapag naman yung right of choice ay naki-creditor, pero bago pa niya na-communicate kung anong kanyang napiling object or prestation, nagkaroon ng loss or impossibility. Ano ba magiging effect kapag yung object or yung prestation ay nawala dahil sa fortuitous event or dahil sa kasalanan ni debtor at may effect ba siya sa obligation ni debtor or may damages bang dapat bayaran si debtor? Kung merong damages man, ano magiging basis? Tandaan natin, ang right of choice ngayon ay nakay creditor. Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go. Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1205. When the choice has been expressly given to the creditor, the obligation shall cease to be alternative from the day when the selection has been communicated to the debtor. Until then, the responsibility of the debtor shall be covered by the following rules. Number one, if one of the things is lost through a fortuitous event, he shall perform the obligation by delivering that which the creditor should choose from among the remainder, or that which remains if only one subsists. Number two, if the loss of one of the things occurs through the fault of the debtor, the creditor may claim any of those subsisting, or the price of that which, through the fault of the former, has disappeared with the right to damages. Number three, if all things are lost through the fault of the debtor, the choice by the creditor shall fall upon the price of any one of them, also with indemnity for damages. The same rules shall be applied to obligations to do or not to do in case one, some, or all of the prestations should be impossible. So dito sa article na to, dinidiscuss kapag naman yung right of choice ay na kay creditor, ano yung mga rules na dapat i-observe ni debtor? Kasi dun sa 1204, yung 1204 natin, ang right of choice ay na kay debtor, di ba? Yan, na kay debtor. Yan. So, yung 1205, ang right of choice naman ay na kay creditor. Right of choice ay na kay creditor. Yan. Tapos, ganun din. Same din ng Article 1204. Nagkaroon ng loss or impossibility bago pa nagkaroon ng communication. Before choice was communicated. So, meaning, binigay ni debtor or nagkasundo sila ng mamimili sa prestation ay si creditor. Tapos, bago pa nagkaroon ng communication ng choice, yung mga prestations ay nawala or yung mga obligation to do ay naging impossible ng gawin. So, ano ngayon na maging effect sa obligation? Okay? So, ating i-summarize na lang. So, again, tatandaan, rules before choice was communicated. Before choice was communicated. So, si creditor ngayon na magsasabi kay debtor kung ano napili niya. Pero, bago pa man nangyari yon, may mga loss or impossibility na nag-occur. So, ang unang mo titingnan dyan is kapag yung loss ay dahil sa kasalanan ni debtor. Kasalanan ba ni debtor yan? Yan. Debtor's fault. Okay? So, if yes, even if isa lang yung object na nawala, okay, entitled na si creditor na sa damages. Okay? So, yes, even if only one is lost, okay? Yan, kahit isa lang yung nawala dun sa tatlo or kung sa mga prestation, yan. Kapag nawala ang isa sa mga object, ang magiging option ngayon ni creditor is either ituloy pa din, okay, at mamili dun sa mga natitira, or kaya naman, yung nawala dahil sa kasalanan ni debtor, yung value niya, plus damages. So, pag yes, mamimili ngayon si creditor, okay, so creditor to si creditor is entitled, okay, claim from among the subsisting, okay, so claim any of those subsisting,
yung mga natitira, claim any of those remaining. Okay? Yan. O kaya naman, price of the thing disappeared. Yung nawala, dahil sa kasalanan ni debtor, kung magkano yung value nun, yun ang napili ni creditor, edi yung price na lang. Pero either case, plus damages. Yun yung sinasabi sa number 2 kaagad. If the loss of one of the things occurs through the fault of the debtor, ayan, isa sa mga item, hindi kailangan lahat. Okay? Basta may nawala lang na isa, tas kasalanan ni debtor, si creditor ay pwedeng mamili dun sa mga natitira, okay, any of those subsisting, or the price of that which, through the fault of the former, si debtor yan, has disappeared with the right to damages. So for example, si A may obligation kay B na magbigay ng cellphone, laptop, or TV, alin man sa tatlo. Tapos na kay B ang right of choice. Okay? Tapos, bago pa man naibigay ni B yung kanyang napili, si cellphone nawala dahil sa kasalanan ni ah debtor. Okay? Yan, kasalanan ni debtor. So si B mamimili kung itong dalawa, alin man sa dalawa, okay? O kaya naman yung cellphone na halaga plus damages. So plus damages. Yun yung sinasabi dun sa una natin. Kasalanan ba ni debtor? Yes. May isang nawala. So mamili dun sa natitira or kaya naman yung halaga nung nawala. Okay? Ayan. Yung pangalo naman, kasalanan ni debtor, tapos all are lost, okay? Nawala lahat, eh di ang gagawin ni creditor, wala na talagang ibang pwedeng pagpilian kasi nawala na nga lahat. Eh di yung price of any of them. Yan. Ang pipili ni creditor, price of any of them. Okay? So, plus damages, syempre. Entitled pa rin siya sa damages. Okay? Ano bang example niyan? Halimbawa, again, si A may obligation kay B, magbigay ng cellphone, laptop, or TV. Hindi pa nakakapili si B, nagkaroon ng ano, negligence si A, so nawala lahat. So, pwede mamili si B ng kahit alin dun sa tatlo, yung presyo niya, plus damages. Okay? Kapag no naman, no, eh di ibig sabihin 40 to 70 yan. So kapag no, 40 to 7, eh di nawala ba lahat? All are lost. Okay? So pag no, again, 40 to 7, 40 to 7, hindi kasalanan ni debtor. So 40 to 7, ang tanong ngayon, lahat ba nawala? If yes, okay, eh di obligation is extinguished. Yan. Extinguish ang obligation. So, if meron pang remaining, okay, so yun, mamimili pa rin si creditor. Creditor may still choose. May damages ba? Wala naman, kasi walang fault si debtor. Okay? So, the same rule applies kung halimbawa, dito sa part na to, let's say ganito, kasunod nitong no, may natitira pa. So, dito kayo susunod to. Parang ganito yan. Halimbawa, si A may obligation kay B. Magbigay ng cellphone, laptop, TV. So pag yung dalawang object nawala, cellphone at laptop, okay, due to 4:27, edi magiging simple na lang. Okay? Magiging simple na lang yan. Pero kapag yung cellphone nawala, okay, si cellphone nawala due to 4:27, mamimili ngayon sa laptop at saka sa TV. Hindi pa rin nakakapili si B yung laptop nasira due to debtor. Yan. So pag ganito, babalik tayo dun sa una. Okay? Pwedeng piliin niya si laptop. Okay? O kaya naman, piliin niya si TV. Kung magkano, yung si cellphone, hindi na yan. Kasi 40 to 70 yan. Okay?
Pagkatapos nun, si laptop biglang nasira dahil kasalanan ni debtor. Kahit na may natitira pang isa, dahil meron ng factor doon yung fault ni debtor, okay? Pwede nang mamili si creditor kung yung presyo ng laptop ang kanyang pipiliin o kaya naman yung TV. May damages na siya dyan. Okay? Pwede bang piliin si cellphone? Dahil nawala na yan, bago pa nagkaroon ng fault ni debtor, hindi na yan kasali. Okay? Yung titingnan mo na yung kasunod. Ngayon, kung ito namang laptop, nawala due to fortuitous event, natitira na lang si TV, okay? Eh di, simple obligation na ulit yan. Walang damages. Okay? Pero pag dun pa lang kay cellphone, nawala na kaagad dahil kasalanan ni debtor, pupunta ka dito sa una natin. Okay? So ulitin ko. Ang right of choice na kay creditor, tapos hindi pa nabibigay kung ano yung napili niya. Hindi pa nako-communicate. Ang tanong ngayon, nagkaroon ng loss, kasalanan ba ni debtor? Yes. If merong isang nawala dyan, doon sa mga unang tatlo, edi mamimili na si creditor, ituloy pa ba niya yung dalawa, pamili siya sa dalawa, or piliin niya yung presyo nung nawala. Either way, ano man na mapiliin niya doon, may damages. Okay? Ano pa? Lahat nawala dahil kasalanan ni debtor. Pipili siya sa kahit alin. Okay? Ibig sabihin, hindi pa siya nakakapili. Lahat ay nawala, no? So, mamimili siya dun sa mga nawala, tapos damages. Pero kung walang kasalanan si debtor, lahat yun, 40 to 7, extinguish ang obligation. Pero pag may natitira pa, mamimili si creditor kung alin dun yung pipiliin niya dun sa natitira na pwede pang ibigay ni debtor. Pero kung unti-unti yung nawala dahil sa 42 event, hindi pa nakaka-communicate ni creditor, kawasa siya, patagal-tagal siya mag-communicate, lahat nawala dahil sa 42 event, extinguish ang obligation. Pero kung yung mga natitira, isa doon nawala dahil kasalanan ni debtor, babalik ka dito sa una natin. Yan. Claim any of the remaining or price of the thing disappeared plus damages. Basta may fault na si debtor, damages na yan. Unlike dun sa una, pag si debtor ang merong right of choice, kahit mawala niya yung iba, walang damages. Kasi nasa kanya yung right of choice eh. Ito kasi nakay creditor. Kaya may damages na pwedeng maklaim. And nakay debtor yung mga possession ng goods or yung objects. So pag nawala yan, kasalanan ni debtor, matik yan, merong damages. Okay? So dito nagtatapos yung 1205. Um, ang mga dapat nating i-consider dito na kay creditor ang right of choice. Tapos, nagkaroon ng loss bago pa niya na-communicate yung choice niya. First question, may kasalanan ba si debtor kaya nawala yung mga object? Okay? If yes, edi tingnan niyo yan. If no, yan, tingnan niyo rin yan. Okay? So, I hope meron akong na-impart sa inyong bagong learning na magagamit sa klase ninyo. And kung medyo nalito ka, ulitin mo lang yung ating discussion. I'm sure makukuha mo rin yan. So, lagi sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, mag-ingat palagi, at lagi tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!